Isa namang napakagandang sikat ng araw ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. So tayo po ay magbibigay ng tips sa araw na ito kung paano mag-alaga ng kalabaw. Siyempre, una-una sa pag-alaga ng ganitong mga klase ng hayop ay dapat sinasama natin sa panalangin para gabayan ng Panginoon yung ating mga alaga malayo sa anumang mga disgrasya habang wala tayo sa kanila. So itong kalabaw ay mahina ito sa init, hindi siya pwedeng mainitan. So dapat ang talian natin ay mayroong mga tubugan. Kapag nainitan sila ay doon sila tutubog upang hindi sila mamatay sa init. At pangalawa, dapat itali natin sila sa maraming damo para maging malusog yung ating mga alagang kalabaw. So itong ating mga alagang kalabaw ay anim ito. Yung iba dito ay may mga lahing bupalo. Napakaganda yung bupalo kasi malalaki sila. Pangatlo, kung ang kalabaw mo ay gusto mong gamitin kagaya sa pag-araro sa bukid o kabitan mo ng karusa, dapat ay 1 taon pa lang ay i-train mo na siya. Kasi pag malaki na, gaya nitong kalabaw na ito ay nasa 2 taon na ito mahigit, mahirap na matrain kasi malalakas na sila. So maaari na tayong madisgrasya kapag tinrain pa natin yung ganito kalaki. So, dapat ay 1 taon bago mag 2 taon ay magaling na sila sa pagtatrabaho para hindi tayo mahirapan sa paggamit sa ating mga bukid. Ang apat, kung ang kalabaw mo ay ganitong klase ang pag-alaga mo na nakatali, mas maganda na ilipat natin sila 2 beses sa isang araw para ma-check na rin natin, kasi baka mapulupot sila kagaya yung mga biyak sa pilapil ay maaaring masabit yung tali nila dyan at hindi sila makaabot dun sa tubugan kapag nagkaroon ng matinding init. Sumunod na tip ay siguraduhin natin na yung ating mga alagang kalabaw ay malalayo dun sa ibang katabi niyang mga kalabaw na hindi sila mag-abutan ng tali, sapagkat para maiwasan natin na sila ay magkapuluputan. So yun lang muna yung ating masishare sa mga video ito. At papalo po ng aking FB page kung sa Facebook mo ito napanood, at kung sa YouTube naman ay pasubscribe sa ating channel, kasi hindi natin to edit ulit, medyo mahirap din mag-edit. God bless po sa ating lahat.